Hello everyone! Welcome back to my channel. Ngayon samahan niyo ako sa garden natin dahil titignan natin ang ating mga tanim. May mga upo, kalabasa, pichay, sili, gabi, kung ano-ano pa. At yung pichay natin. So, isi-share ko rin ang mga napansin kong pagbabago, tips sa pag-aalaga, at kung ready na, pabilang pamunga o mag-harvest. Kung mahilig kayo sa gardening, please like this video at mag-subscribe para sa more gardens updates. Tara, simulan na natin. Napansin ko ang mas lumaki ang dahon kaya kapag regular ang dilig, lalo na sa umaga, importante talaga na hindi siya natutuyuan ng lupa pero hindi rin dapat sobra sa tubig. So ito yung ating opo. So ayan. Nakikita natin dito na gumagapang na siya. Kaya kailangan talaga may support o trellis para hindi nakahiga sa lupa ang bunga. So tignan nyo guys yung ating kalabasa. Mas malapad ang dahon nito kumpara sa upo. So nandito na naman tayo sa ating kamatis. Napapansin ko ang kamatis namin. Maganda ang tubo. Ayan yung ating gabi. So, pwede kayong maggata, magpakpit. So, nandyan na lahat. So, nandyan yung ating kamatis. Napansin ko yung kamatis ko ay namumulaklak na siya. So, next month, na yan, magbubunga na talaga yan. Mamumunga na, hindi magbubunga. Ay, apo, inya, magtinagrigat, Tagalogin. Alam nyo guys, kung masipag lang kayo sa probinsya, mabubuhay naman kayo. Pero kung tatamad-tamad lang, walang mangyayari sa buhay nyo. So, punta naman tayo sa kalabasa. Mas malapad ang dahon nito kumpara sa upo at mas gumagapang din siya sa lupa. Kailangan niya ng maluwag na space dahil mabilis siyang kumalat. Napapansin ko na mas maganda ang tubo niya kapag may compost o natural fertilizer. Hindi siya masyadong maarte pero kailangan niya ng araw at least 6 hours bawat araw. So, ayan. Kapag may bulaklak na, sinyalis yun na malapit na ang bunga. Exciting part talaga yan sa garden. Yung makikita mo yung may progress ang tanim mo. Progress daw. English yun ah. Ngayon naman ang picture natin. Ito ang isa sa pinakamadaling itanim. Lalo na para sa beginners. Mabilis lang ang growth niya. Usually 25 to 30 days pwede na i-harvest. So, kailangan lang niya ng regular watering at hindi dapat binabaha ang lupa. Mas gusto niya ang moist soil pero hindi soggy. Ano ba yung soggy? Ang maganda dito sa pichay, pwede mo siyang itanim sa paso o container. Pwede rin yun kung wala kang malaking space. Healthy ang mga dahon niya ngayon at mukhang ready na for a harvest in a few days. Oo, kahit pa maliit yan, hina-harvest ko yan. So, nandumako na naman tayo sa ating sili. Diyan yung sili natin, mayroon pang sigang, mayroong ano ba yun? Panglagay sa suka, labuyo. Mayroon dyan, kompleto yan. So, nakakatuwa lang. Kapag mag-iisip ka ng iuulam mo, ay mag-iisip ako kung pupunta ko sa paligid. Diyan sa likod. Yang pader na yan ay yung dirty kitchen namin dyan. Dirty kitchen daw. Ano yun? Dirty kitchen. Yan yung labuyo na pwedeng i-ano sa suka. Yan. Masilan ang sili, kailangan nila ng araw. Hindi ka makakapagtanim ng sili ng maulan. Kaya ganyan ng kalabasa.
Ayaw nila ng maulan. Ang pwede lang yung pitsay. Sitaw, ganun. So, dumako na naman tayo sa ating tortor tayo. O, ayan yung gabi natin. Native ang gabi natin. Pwede yan pagpakbit, pag magkata ka rin, sahog-sahog lang sa daing, sarap na yun. Diba? So, ayan yung ating, kikita nyo ba yung ano dyan? Ikot-ikot lang tayo. Ang ating mustasa. Yung ating mustasa, pwede natin na pangalan nito, magbagoong. Nagbabagoong kami ng mustasa. Masarap ibagoong yan. Nakikita nyo ba yung pader na yan? Yun ang ating kulungan ng baboy dati. Pero ngayon ay ginawa ko ng dirty kitchen. Kasi nga, maamoy sa likod namin. Kasi malapit lang sa bahay namin yung kulungan ng baboy. Kaya nung umuwi na ako galing sa abroad, ay pinagawa ko ng dirty kitchen yan. So, saan ba kayo nakakita ng kulungan ng baboy na may second floor? So, yan ay pinasadya ko yan. Noon madami pa kaming baboy dahil nga dito sa aming bahain. So, inaakyat namin yung baboy yung mga maliliit kapag binabaha kami. Pero once a year lang naman kami binabaha dito. Yun lang ang mahirap. So, yan pwede nang tirahan ng tao. Hindi baboy na. Kaya lang, wala pa sa plano yan kung anong gagawin ko dyan. So, dumako naman tayo, magtortor naman tayo sa ating mga paligid. O, ayan, di ba? Tingnan nyo yung mga kapaligiran kung mag-i-enjoy kayo manood sa aking video. Yan ay, yung mais na yan ay mais ng aking auntie, kapatid ng nanay ko din. So, ang luwang ng ating pitsay, di ba? Hindi nyo ba alam na araw-araw dinidiligan yan? Diyos ko. Tsaga-tsaga lang talaga yan. Nabibinta namin din yan. Kasi mahirap ang buhay ngayon. Walang libre ngayon. Kahit kapatid mo na bumibili, siyempre tanggapin. Alangan naman pagod ka mag-garden. Nahiya ang mga tao dito na, lalo na sa akin, nahiya silang humingi. Kaya sabi nga nila, bili na lang daw sila. Ang 20 pesos per repeat ti pitsay. So at least alati panggatang ko ti asin, diba? Asin, bagoong. Di talaga importante. Yan yung ating opo pala. Ay, opo, hindi pala. Ay, yung kalabasa pala, namumunga na. So, ayan. Nag-enjoy kayo sa aking tour sa aking pitsay. At ayan ang update natin sa ating mga dyan. Yung ating pitsay. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Kung may mga tanim din kayo sa bahay, comment nyo sa baba kung ano yun. So, don't forget to like, share, and subscribe for more updates. See you next video natin. Ang gardening is about consistency sa pagmamahal sa ating tanim. Diba? Consistency. Para namang yun So, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video at ay nakita nyo mga kapaligiran. So, naiba naman yung ating content. Diba? Ang sarap lang talaga ng may tanim kayo. Kumbaga pag may tiyaga, may nilaga tayo. So, thank you very much for your watching at sana nagustuhan nyo ang aking video for today. See you next video natin.
Bye-bye sa inyo.